Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Henry Alcantara, posibleng maging lead par matukoy ang iba pang mga katiwalian sa DPWH. Yan ang MBC TV Network News ni Milky Rigonan. Positibo ang House Infracom na matutumbok nila ang iba pang big fish sa isyu ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan sa masusunod pang mga hearing. Ito ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, kasunod naman naging pag-amin sa hearing ni Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Bulacan 1st District. Sa interpellation ni Manila Representative Benny Abante, inamin ni Alcantara na marami siyang pinipirmahan na mga flood control project na hindi sinusuri at umaasa lang sa report ng kanyang inspection team. Ang certification na pinipirmahan ni Alcantara ay nakakalaga ng 55 million pesos na ghost projects sa Bulacan. Inamin din ni Alcantara na madalas siyang magkasino kasamang isa pang district engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez gamit ang mga peking ID dahil bawal sa mga taga-gobyerno ang pumasok at maglaro sa mga kasino. Pero still negligence should be your accountability. Yes, Your Honor. And therefore, you must face the cases against you as far as negligence is concerned. Am I right? Yes, Your Honor. For example, inamin mo din, and I'm so glad na inamin mo na nagkakasino ka. Di ba? Yes, Your Honor. At ang kasama mo dyan, yung deputy mo, si Bryce. Am I right? Minsan po, yes. Minsan Yes, nakasama mo siya. Opo. At alam mo ba, na bawal sa government employees ang magkasino. Yes, Your Honor. Yet you did it. Yes, Your Honor. Okay. Now, kung doon lamang sa kasino na alam mong bawal na gawin mo yan, nagawa mo, how much more sa trabaho mo at DPWH? Not to that matter, Your Honor. Sa project po, ayan po mga pangyayari yan ay kung hindi nyo po ikagagalit, Your Honor, hindi alam mo, po... mahirap paniwalaan yan, DE Alcantara. Kung ikaw mismo, you violate the law as far as playing the casino is concerned, then you can also violate the law as far as the projects are concerned. Samantala, sa naturang hearing pa rin, inamin naman ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na nagbigay siya ng 30 million pesos na campaign donation kay Senate President Cheese Escudero noong 2022 elections. Karamihan sa mga proyekto ni Lubiano ay sa Bicol region kung saan mahigit 30 ay sa Sorsogon, ang bayan ni Escudero. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Bahagi ng talumpati ng punong ehekutibo ang paghikayat nito sa mga governor na ilantad ang mga nalalaman nitong anomalya sa alinmang government projects na ipinatutupad kapwa sa national at local level. Ayon sa Pangulo, dapat tiyakin na nasa wasto ang mga proyekto na ipatutupad ng pambansang pamahalaan at ng mga nasa lokal na gobyerno. Pagbibigay diin ni Pangulong Marcos, dapat paglangkuran ng buong katapatan ang sambayanan. Ang pondo ng bayan dagdag ng Pangulo, ay dapat napakinabangan ng taong bayan, at hindi dapat mapunta o para sa pangsariling kapakinabangan. Nagsisimula pa lang aniya ang laban at mahaba pa ang tatahakin, habang umaasa din aniya siya, sabi ng Pangulo, na kasama nila ang mga governor sa pagsusuri ng mga proyekto. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.